Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi... Minsan ay makakaranas tayo ng kababalaghan sa buong buhay natin. Yung experience na mabibigla ka at mapapaisip kung paano yon nangyari sa totoong buhay. Kahit na alam mong nangyayari lamang yon sa mga pelikulang kathang isip lamang ng mga writers at direktor ng pelikula. Ang sabi nga nila, 1 in a million possibilities na makaka-encounter ka ng totoong multo o kung anumang lamang lupa. At kung maka-experience ka nito ay swerte mo na lamang siguro o malas mo na lamang siguro. Papadudod, ako po si Joanna, 28 years old sa ngayon at kasalukuyang nakatira sa Rainbow Homes 2, San Bartolome, Quezon City. Sa totoo lang, noong kabataan ko ay hindi ako naniniwala talaga sa kababalaghan. Though suki ako ng mga kung ano-anong mga programa sa TV at mga magazine na nabibili ko noon. Mahilig din akong manood ng mga horror films. Inabangan ko talaga yung may mga jump scares at tinitingnan ko kung matatakot nila ako. Most of horror films naman ay hindi ako natakot sa jump scares nila. Maliban na lamang siguro sa Jeepers Creepers 1 and 2 at sa unang movie ng Insidious. Pero lahat ng nababasa at napapanood kong horror ay for the sake of entertainment na lamang at hindi ko talaga iniisip na isang araw ay mangyayari yon sa buhay ko. Anyway, hayaan niyong i-share ko sa inyo ang aking horrific experience noong isa pa lamang akong third year nursing student. Natatandaan ko na bagong lipat kami ng inuupahan na boarding house. At kasama ko dito ang isang babae kong kapatid na si Je na nasa first year college bilang BS nursing student. Kasama din namin ang bunso namin na si RJ na high school pa lang at ang dalawa kong kababata na sina Peter at si Grace na nursing students din. At dahil mahirap humanap ng bahay na mauupahan at dahil sa kagustuhan naming magkakasamang magkakapatid at magkababata ay kinuha na lang namin ang isang lumang bahay na walking distance lang sa aming pinapasukan. May kalakihan ng bahay at luma na nga ito. Medyo sira-sira na ang kisame. 2 malalaking kwarto na may kanya-kanyang banyo. At isang napakalaking sala at kusina. Kaya nilinis namin ang aming tinitirhang bahay. Nag-ambagan kami noon para makabili ng mga materyales na gagamitin sa simpleng renovation ng bahay. Sina Peter at RJ ang nagtulungang ayusin ang mga kisame ng bahay. Habang kami naman ni Je at Grace ay nagpintura ng mga pader. Siguro 3 araw din naming pinaglamayang ayusin ang inuupahan naming bahay. At natuwa kami nang makita namin ang finished product. Sobrang worth it ang aming pagpapakapagod dahil hindi lang malinis at maayos ang bahay kundi maganda na rin sa paningin. Pero papadudot aaminin ko na hindi ko maikakaila na parang ang bigat ng mga paa ko tuwing pumapasok ako sa bahay na yon. Oo, hindi ako naniniwala sa mga multo. Pero noong panahong yon ay nakaramdam ako ng takot. Kahit pa na naayos na namin yon at mukhang hindi na haunted house ay ramdam ko pa rin na mayroong something wrong sa bahay. Na parang hindi lang kami ang nakatira doon. Na parang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos namin. Nung una papadudot ay hindi ko na lamang yon pinansin. Pero sa paglipas ng mga araw ay kapansin-pansin ang pag-iiba ng mga ayos ng mga gamit sa bahay namin. Hindi naman yon pansin ng mga kasama ko sa bahay pero ako na may OCD o Obsessive Compulsive Disorder ay napapansin na naiiba nga ang mga ayos ko ng decor namin sa bahay. Mga muebles, pati mga gamit namin sa kusina pagkagising namin. Tinatanong ko naman sina Je, RJ, Peter at Grace.
kung may ginalaw ba sila sa mga gamit namin bago matulog. Pero tinatanggi nila yon. Wala raw silang ginagalaw pagkatapos kong linisin ang bahay dahil nga alam nila na may pagka-OCD ako. Samantala isang araw habang nasa kusina ako, nagluluto ay nagulat na lamang ako nang biglang gumalaw at humagi sa akin ang isang plato. Buti na lamang at gawa ito sa plastic kaya hindi nabasag pero natulala ako noon. Naguluhan ako kung paano yon nangyari. Since hindi naman ako naniniwala sa multo ay inisip ko na baka may scientific explanation ang nasaksihan ko. Pero sa huli ay hindi ko na lamang yon pinansin at nagpatuloy pa rin ako sa aking ginagawa sa kusina. Sa kabilang banda, kapag ako lang ang mag-isa sa bahay dahil nasa school, ang mga kasama ko ay nagugulat din ako kapag nagpapatay bukas sa mga ilaw. Minsan ay bigla na lamang magsasarado ang pintuan sa kwarto kahit na walang ibang tao maliban sa akin. Pero deadman lamang ako noong una. At iniisip na lamang na baka may problema sa wiring ng ilaw at malakas ang hangin. Kaya sumasara ang pintuan. Hindi pa rin ako natakot noon. Pero papadudot nagsimula akong matakot. Nang isang araw habang naglalaba ako sa likod bahay, ay nakarinig ako ng mga iyabag sa loob ng bahay kahit na walang tao noon maliban sa akin. Inakala ko noon na baka may nakapasok na akyat bahay. Pero nang pumasok ako para alamin ay wala akong nakitang ibang tao. Pero nang mapalingon ako sa hagdanan ay tiyempo may nakita akong paang nakayapak ng babaeng nakasuot ng mahabang puting damit. Tiyempong paakyat sa itaas. Dahil nataranta ako na baka may ibang taong pumasok ay sinigawan ko ito at nagmamadaling pumunta sa hagdanan para tignan kung sino ang babae. Nakita ko siya papadudot nakatalikod at hindi kumikilos. Dali-dali naman akong umakyat para hilahin ang babae pababa kaso papadudot ay nagimbal ako. Nang lumingon siya sa akin. Isa siyang babaeng maputla, gulong-gulo ang buhok. Walang mga mata at walang mga ngipin. Ang itsura niya ay parang yung maskara sa Scream movie. Dahil doon ay napasigaw at napaatras ako. Pero nagkamali ako ng hakbang paatras kaya nahulog ako sa hagdanan at doon ay nawala na ako ng malay. Nagkamalay na lamang ako nang nakahiga na ako sa sofa. Binabantayan ng dalawa kong kapatid na sina Jet at RJ. Ayon sa kanila ay dumating sila sa bahay nang masilip nila ako mula sa screen door ng bahay na nakahandusay nga sa hagdanan. Para makapasok sa loob ay napilitan silang sirain ang screen door at doon ay pinagtulungan nila akong buhatin papunta sa sofa at doon nila ako inihiga. Ano ba nangyari sa iyo, Ate Joanna? Nahulog ka ba sa hagdanan? Concerned na tanong ni RJ sa akin. Gusto ko sanang ikwento ang aking nasaksihan at kung bakit ako nahulog sa hagdanan. Pero dahil sa kilala nila akong hindi naniniwala sa mga multo kaya nagpasya na lamang ako na ilihim na lamang ang nangyari sa kanila. Namamaga ang tuhod mo. Inform naman sa akin ni Jay habang sinusuri ang mga natamo kong pasa sa hita at binte. Samantala ay sinubukan kong igalaw ang mga paa ko at sa awa naman ng Diyos ay nagagalaw ko pa. Although kumikirot siya, buti na lamang at hindi ako nabalian. Nabugbog lang ang mga kasukasuan ko. Sa huli nagpahinga na lamang ako para magkaroon ako ng sapat na lakas dahil may pasok pa ako sa school kinabukasan. Kinaumagahan naman ay nagkaroon kami ng unexpected na bisita habang kami ay naghahanda para pumasok sa eskwelahan. Siya si Aling Morena ang palagi naming pinagbibilinan na bantayan ang aming bahay kapag nasa school kaming lahat. Sumaglit siya sa amin para iabot ang isang plangganang santol at chiko na napitas sa kanyang bakuran. Siyempre nagpasalamat naman kami at nilagay namin ang prutas sa kusina sa ibabaw ng mesa.
at lilinisin na lamang namin yon pagbalik namin sa school. Pero bago malis si Aling Morena ay meron siyang sinabi sa amin na nagpagulat sa aming apat. May white lady dyan sa tinitirhan ninyo ah. Nakita nyo na ba? Usisa niya sa amin. White lady? Naku Aling Morena, wag naman kayong manakot. Wika ni Grace at natatawa pa siya pero halata sa kanya na meron siyang nararamdamang pagkatakot. Totoo hindi ako nagbibiro, ang totoo niyan ay haunted house ang bahay ninyo. Gusto ko sanang sabihin sa inyo noon pa lamang kaso'y nakita ko naman na masaya kayo sa loob ng bahay ninyo. Kaya ngayon ko lang nasabi sa inyo, pagpapatuloy pa ni Aling Morena. Wala naman kaming nakikita, inform ni Jess matandang babae. Pero ako meron ako nakita noong kakalipat pa lang namin dito sa bahay. Akala ko nga si Grace yung nakita kong umakyat noon sa hagdanan. Pero biglang nawala ng habulin ko. Hindi ko na sinabi sa inyo kasi ayaw kong matakot kayo. Kwento ni Peter sa amin. Ako naman so far wala akong nakikitang white lady pero marami akong narinig na yabag sa itaas. Kwento naman ni Jess sa amin. Ikaw Joanna, nakakita ka na ba? Usisa ni Aling Morena sa akin nang mapansin niyang tahimik lamang ako. Naku, hindi naniniwala sa multo si Joanna. Natatawang sagot ni RJ sa matandang kapitbahay namin. Gusto ko sanang ikwento na sa kanilang naging experience ko pero sa huli ay nagpasya pa rin akong itago na lamang ito sa aking sarili. Hindi nagtagal ay umalis na rin si Aling Morena at sabay na kaming apat na lumabas ng bahay para pumasok na sa eskwelahan. Ako na ang huling lumabas dahil sinigurado kong nakakandado ang buong bahay habang wala kami. Sa jeep naman ay napagkwentuhan namin ang sinabi ni Aling Morena. At dahil sa naabutan kami ng traffic noon sa biyahe ay nag-share na lamang ang mga kasama ko ng kanilang creepy experience sa inuupahan naming bahay. Ang sama ng panaginip ko kagabi. Hinihila ng tiyanak ang pako at hindi ako makatulog magdamag kaya binuksan ko na lamang ang ilaw. Kwento ni Peter sa amin. Nanlaki naman ang mga mata ni Grace nang marinig ang kwento ng kababata. Hala, seryoso ka? Ako din gano'n na gano'n ang panaginip ko eh. Nanindig tuloy ang balahibo ko. Ano ba yan? Wika niya. Sumingit naman si Jen na meron ding similar na panaginip. Ganyan din ang napanaginipan ko, sobrang creepy nga kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Kaya pala nakita kitang nanonood lang ng K-drama sa cellphone mo nung malimpungatan ka, ang sabi pa ni RJ. Kung gano'n ay sabay-sabay tayong nananaginip at pare-pareho pa tayo, dagdag pa niya. Talaga RJ, nananaginip ka rin ng katulad ng sa amin? Hindi makapaniwala si Peter sa sinabi ng bunso kong kapatid. Magdasal na lang tayo kapag gano'n. Nakakatakot naman kasi talaga yung bahay na inuupahan natin. Sabi ko na lamang sa kanila. Samantala tinanong nila ako kung nananaginip din ba ako ng kapareho sa kanila. Sinabi kong hindi. Hindi ko na rin kasi matandaan ang panaginip ko noong gabing yon. Although hindi rin ako nakatulog ng maayos dahil naiisip ko pa rin yung naging experience ko sa White Lady. Lumipat na lang kaya tayo ng mauupahan te. Baling sa akin ni RJ. Saan naman? Ang hirap maghanap. Pagtanggi ko. Marami pa tayong makikitang ibang bahay na malapit sa school natin. Wika ni Grace na gustong gusto na rin lumipat ng bahay. Ganito na lang. Para hindi na kayo matakot at para umalis na yung masamang espiritu ng bahay natin pabindisyon na lang natin sa pare. Hindi kasi natin pinablessan yan kaya siguro ganon. Mag-ambaga na lang ulit tayo. Hindi naman siguro malaki ang magagastos natin. Suhestyon ko. Hindi nagtagal makalipas siguro ng 2 araw ay napablesan na namin ang aming inuupahang bahay. Masaya kaming apat kasi nakita namin kung paano maliwalas ulit ang buong bahay. Nawala ba yung bigat na nararamdaman namin sa tuwing pumapasok kami sa loob? Kaya inakala talaga namin at tapos na ang pagpaparamdam at kababalaghan sa bahay na yon. Pero papadudot lumipas ang araw ng linggo at mga buwan. Ganun pa rin ang nangyari. Lagi pa rin binabangungot ang mga kasama ko sa bahay. At lagi na lang silang natatakot.
at kung ano-ano at sari-saring nakakatakot ang kanilang napapanaginipan. And to my surprise, ako na lang yata ang hindi binabangungot noon tuwing gabi. Hanggang sa isang araw 3:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi ang duty ko sa hospital bilang OJT. So normally dumarating ako sa bahay ng 12:00 na ng hating gabi. At nadatnang ko ang kasama ko sa bahay na nasa sala lahat natutulog. Pati mga kapatid ko dahil sa ayaw na nilang matulog sa mga kwarto. So since na ako yung tipo ng tao na ayaw may katabi sa pagtulog ay ako na lamang ang naiwan sa kwarto para matulog. Nag-shower muna ako bago nag-ready matulog. 1:00 na ng madaling araw at medyo ramdam ko na ang antok at pagod. Pagpikit ko ng mata ko ay bigla akong may narinig na sitsit at parang sa akin sumisitsit. Since patay ang ilaw ay wala akong makita. Baka ako may manloloko na dumaan lamang sa may bintana dahil sa gilid lang kami ng daanan. So bumalik ulit ako sa pagtulog. Pero papadudot na ulit ang pagsitsit and this time ay malapit na yon sa akin. Sino ba yan? Sabi ko na naiirita. At sinindihan ko ang ilaw baka ako may mga tao sa bintana at isa sa mga kasama ko sa bahay ang gising pa at tinatakot lamang ako. Pero nagkamali ako dahil tulog na silang lahat at walang tao sa paligid o kalapit ng bintana. Pero sa loob-loob ko ay kinikilabutan ako. 1:30 na ay bumalik na ako sa kama at pinatay na ang ilaw at tandang-tanda ko talaga. Paghiga ko at nasa right-sided position ako nang may sumitsit ulit at medyo parang pabulong at malapit na yon sa akin. So napaharap ako sa left side at laking gulat ko na may nakaupo sa kama ko. Sa may paanan na isang matandang nakaputi at mahabang kanyang buhok at nakayuko pa. Nakatiklop ang mga palad. Sa pagkagulat ko ay hindi talaga ako nakapagsalita, sa halip noon ay nagawa kong ipikit ang mga mata ko sabay sambit ng "In Jesus name, Amen" ng paulit-ulit. Pagkalipas siguro ng 2 minuto ay nagawa kong idilat ulit ang aking mga mata at nagimbal ako sa sobrang takot ko dahil aninag ko siya. Kitang-kita ko na ang mukha ng matandang babae na titig na sa akin. Bigla ko rin naalala yung first encounter ko noong time na nahulog ako sa hagdanan. Ang matandang white lady na kaharap ko at ang white lady na nakita ko noon na umakyat sa hagdanan. At dahil sa takot ako ay napatakbo ako palabas ng kwarto at umiiyak akong sinindihan ng mga ilaw at doon ay nagising ang mga kasama ko sa bahay. At hindi na kami nakatulog hanggang sa mag-umaga. Samantala sabi ni Peter sa akin, "O ngayon, naniniwala ka na sa multo? Mas malala pa pala yung nangyari sa'yo. Sa'yo na mismo nagpakita yung white lady na sinasabi ng karamihan kaya pala walang umuupa sa bahay na ito." Aniya. At doon ay nagpasya na akong aminin sa kanila na noong araw na nahulog ako sa hagdanan ay dahil yon sa white lady na nagpakita sa akin. At sa araw ding yon ay walang pumasok sa amin at napagpasyahan naming maghanap ng panibagong mauupahan. At dahil sa nangyaring yon sa akin ay nagkaroon na yata ako ng trauma dahil naging sobrang matatakotin at magugulatin ako mula ng gabing yon. At hanggang ngayon ay dalang-dala ko yung experience na yon at alam kong dadalhin ko yon habang buhay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay iba-iba na kami ng tinitirhang bahay since tapos na kami ng pag-aaral. Isa na akong registered nurse sa ngayon dito sa Novaliches General Hospital. Katrabaho ko po si Peter habang si Jen naman ay sa Bernardino Hospital din sa Novaliches nagtatrabaho. Si Grace naman ay nagwo-work bilang nurse sa UK at doon na siya nakabase. Habang si RJ naman ay isa ng CPA sa New Manila, Quezon City na nakatira kasama ang kanyang asawa. Samantalang ako ay nakatira ngayon sa inuupahan kong bahay sa Rainbow Homes 2, San Bartolome, Quezon City na halos katapat lamang ng SM Novaliches. So far naman ay wala naman ako na-experience na kababalaghan sa bahay na inuupahan ko. Dahil sinigurado ko na hindi haunted house ang malilipatan ko. Nakakaranas pa rin po ako ng kababalaghan pero sa work na.
Alam mo naman kapag nagwo-work ka sa ospital, hindi mo talaga maiiwasan ang mga creepy vibes. But so far ay wala namang nagpapakita sa akin na kung anong mga kaluluwa. Papa Dudut, minsan talaga sa buhay natin ay susubukan tayo ng tadhana. Susukatin ito ang katapangan natin sa pamamagitan ng pagpaparana sa atin ng kababalaghan. Sa mga taong hindi pa nakaka-experience ng kababalaghan ay swerte po ninyo. Dahil once na nakakita kayo o naka-experience na, ay tatatak na yon sa isipan ninyo at dadalhin nyo na yon habang buhay. Ang may papayo ko lang ay magdasal ng taimtim sa Diyos nang sa ganon ay hindi ninyo ma-experience ang naranasan ko. Muli maraming salamat sa iyo Papa Dudut. God bless and more power sa inyong programa. Lubos na nagpapasalamat, Joanna. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.